Ito yung dalawang silupin na lagayan ng tubig. Ito yung silupin na lagayan ng tubig. Dalawang silupin po ito na nakadouble. Ito po ay ginagamit na natin to, pero dinidisinfect natin. Hinuhugasan natin to ng tubig at saka Clorox kasi nagamit ko na to na may mga ano dito, mga ipot na mga sisiyo, mga iti ba dito, kaya nilinis natin ng tubig at saka lagyan natin ng Clorox para ma-disinfect. So, ito yung dalawang silupin at saka ito yung puto na pwedeng gamitin, pwedeng hindi kasi tested na ang ginagamit ko. Nakapiso na tayo. At saka ito din, kaya ginamitan natin ng blower kasi para masigurado natin na matutuyo lahat ng buong box na ito. At saka ito, importante itong hindi mabasa kasi ito yung heater niyo. Ito yun. Pag mabasa to, posibleng magka-ground, masisira yung heater. Sira na rin yung incubator natin na itong klaseng incubator na ito. Ito yung heater niya. Ito po, hindi ko binabasa, pinatrapo-trapuan ko lang ng foam yung mga dumi-dumi. At saka ginamitan natin yung heater para yung buong gilid niya dito kasi pinupunasan ko ng basang foam dito lahat. At ito hindi ko naman pinupunasan dito, yung sensor niya. Dito lang yung pinunasan ko sa wire para di masira. Sigurado lang natin po na matuyo yung lahat bago natin ibalik isip yung incubator na ito. Simutin natin. Hindi na masyadong mabaho, di tulad kanina na mabaho na mga ititik. Ito parang tuyo na, pero siguro din natin tuyo kasi kado pag may basa-basa, siya dito sa sobrang init niya, parang sunog siya. Nakadikit naman kasi hindi pwede ito siyang mabasa kasi masira tong heater. Okay na yata to. Balik natin sa posisyon niya. Ito po yung heater niya. Ganyan yung settings niya. Sentro natin. Ganyan. At saka ito yung lagayan ng tubig. Lagyan natin tubig at saka balik natin doon. Ang sabi dito sa instruction na ito, ang paglagay daw ay nasa 3 cm. 3 inches yata.
So i-secure natin na matuyo lahat, walang basa-basa kasi delikado sa heater na mabasa yung heater. Punasan natin mabuti. Ito yung tubig, yung unang gamit ko, mga hanggang dito yung tubig na nilagay ko. 5 yun, 5 inches. Ito mga nasa 3 lang ito. Gusto kong kunti lang kasi para hindi masyadong bulky yung ano, loob ng box natin. Try ko lang ito. Doon din natin na walang basa. Kasi ano, ganyan yung lagay niya. At saka ito yung clip niya para i-clip natin dyan, pero lagyan ko ng papel muna para hindi ito magasgas, mapunit o magisi. Ganyan yan, ganyan yan siya. Itong tubig na nilagay ko ngayon parang 3 inches lang siya. Yung una 5 inches, okay yun, pero nilitan ko para kasi yung pag madaming tubig parang mga ano siya, mataas siya masyado. So ganito. At saka ito yung panglagay natin dito, yung cotton. Pwede din lagay natin dyan yung itlog. At saka dito man natin nilagay, so dito tayo mag-open. Yung ganun, yung makapasok yung kamay mo dyan, ganun, okay na yun, may singaw. Pero ito yung sensor nya, kailangan natin itip dito sa tubig kasi dito ito yung umiinit. So lagyan natin to ng tip. So nilagay natin to yung sensor dito, lagyan natin tip sa gilid ko nilagay para hindi siya disturbo. Kahit saan nilagay dito pwede. Saka ito yung tubig, yung pang-spray ng tubig, perfume ba. Ito ilalagay din natin sa loob para kung ano yung temperature dito, ganun din yung temperature ng laman dito sa tubig na ito. At sa bawat kada ikot natin ng itlog o turn natin ng itlog, isprayhan natin para may ang itlog may humidity. Yun. Saka pag nalagay ng itlog, pwede din gamitin natin dito kasi kung magamit ka dito, mas siya, mas madali siyang mainit. Kung wala naman, okay naman. Saka pwedeng wala, pwedeng meron, okay din ang resulta. So try natin yun.
ano niya, 12 volt. Pwede po siyang pwedeng ano to, battery. Meron siyang wire doon sa box dito, pero hindi na natin nilagyan kasi pwede itong gamitan ng battery, kasi meron siyang ganito, saka yung dalawa niya may positive na clip siya, pang clip ng dalawang battery. Yun ni ano ko, pinatago ko yung pang battery na. So ito po yung tubitor natin. Okay, automatic na po siyang mag-on. Ganun po siya. Ganun na yun, yung na ano sa tubig, maginaw pa yung tubig. So yun yung na-adapt ng sensor natin. So kailangan natin niyang takpan para madaling makuha yung normal temperature niya. Pero dahil may clip dito, hindi natin yan masara ng tama. Normal niya. So paano natin, pero mataas pa yan kasi yung ang seat natin dito, ito sa up niya, sa up at saka down niya, ganito pag set. So sinisit ko na nung nagamit ko ng 3.8. pag gusto nating pataasan, pag na yan nagbi-blink, pwede mo nang i-adjust yan dito, pataas o 9, pwedeng 3.8, pero hindi ako nagamit nandyan, yung normal lang yung pag-set dito, ganyan lang yung normal niya. Pwede gumagamit ako ng 3.7 pag mga yung egg ay bago pang malunod, pero pag mga tindis na yung egg palimlim, babaan ko na sa mga dito 7, pwede na yan sa akin para hindi siya masyadong mainit. Pag nagumpisa na nasa mga 18 days na, umpisa nang naglitaw yung bake nila, yung sungok, okay lang man din yung itong 3.7, okay, pwede din nasa mga 3.5, pero kasi bumaba yan siya. So kadalasan kong gumagamit pag biyak na, dito ko sinisit sa 6, ganyan, 37.6, at saka pwede din sa 37.7 bang nag-umpisa ng magbiyak. At saka lagyan ko ng tubig pag nag-umpisa ng magbiyak na, mag-umpisa na yung lumilitaw na yung mga tuka ng mga sisiw sa itlog. Ganito po yung ginagawa ko. Pag naglagay ako ng itlog na dito, naglagay na meron ng itlog dyan, hanggang sa 1 days up to 18 days, hindi ko pa ito inalagay. Pag muna sa mga 18 days na 9 days, 20, siyempre nagumpisa na yung magbiak. Kailangan ng mataas na humidity. Pero itong ginagawa ko, sobrang taas talaga ng humidity dito kasi maliit lang yung saka dito malaki. Pero okay lang naman, mas madali siyang mabiak, matulungan mabiak yung itlog kasi basang-basa talaga yung nagmumuds talaga yung itlog ba. So ang ginagawa ko, pag malakas siya yung set na sa mga 37.9, mga ganun, grabe yung tataas din yung humidity nito pag lagay ko sa loob. So babaan ko siya nasa mga ganyan lang, kasi pag magbaba siya, mag-off siya, bumaba yan siya sa 37.5, okay lang yun. Kasi pag 37.5 set ko sa 37.5,
pag off niyan, bumaba yan, kaya maging 37.4. So ang ating pinaka-fix na kukunin 37.5. So diyan ako sa 37.6 sa chicken na egg, sirama at saka shamo, at saka ilagay ko dito. Ang paglagay ko niyan sa gilid lang, pero maliit lang ito, dito lang. Diyan sila yung itlog na nagbiaka na, maliit lang. At saka pag tingbiyak na, kunin ko na ito, ganito lang din. Pero pag nakalagay nandyan, lagyan din natin ng singaw, mga gano'n, no? Yung mga ano mo, para may sigaw siya, may singaw natin sa ano. Kunin ko pag pag nasa 18 days na, nasa magbiyaka na sila, lagyan ko to ng tubig na mga half yan. Pero nung una ginamit ko ganito lang, walang takip, ganyan lang. Nagbiyaka na dyan ya. Yung isa pumunta dito, naligo na, sirama pa yung sisiw na yun, muntik nang mamatay kasi na malapit na siyang malunod. Kaya ginawaan ko ng paraan, lagyan ko ng takip at may butas-butas, kaya dyan. Pero pag mga malaking sisiw na mga shamo, maano nila to, matagilid yun, parang ganun, tatagas yung tubig dyan. Kaya yung naisipan ko, kasi maliit siya, kasi binili ko to para lang sa sirama, hindi pang shamo, improvise ko ito, lakihan ko ng box. Try ko na kung okay ba siya, pero yung heater niya maliit lang. Try ko sa malaki kung kakayanin ba niya, kasi ito na yung box ng binili ko, yung malaki-laki, para maraming egg ang magawa natin dyan. So next vlog. Pero ito muna, nilinisan ko, binabalik ko kasi may ilulunod tayo na egg dito. So kunin natin yung dito ko lang nilagay, tinatakipan ko habang nililinis ko yung incubator natin. Ito na yon, ito filter na ito. Ito ay yung pag-candling. So sa baba ito yung unya, pag ilaw yan. So i-try natin tong egg natin, na na to, nag-umpisa ng nagbibit na to. So try natin, okay, kita natin mayroon ng sisiw, may ugat-ugat na, so okay na yan. Balik natin dito, sila, ito din okay din ito, may may sisiw na. Ito din, kaya may nadumi-dumi sila kasi may unang nasisiw naiputan. Okay ang Ito naman sa shamo, ito yung huli, pero may isa ditong hindi siya filter, pero ito filter, ito may sisiw na. May isa dito, ito kaya ay hindi filter na din ito kasi may bak. Kunin na natin siguro. Meron din. Meron na din, So tatlo. Ito. Di ko pa alam. Parang mas parang okay. Ito hindi okay. Okay pala lahat. Okay. Ito hindi masyadong
hindi masyadong nakadibilok. Pero itong dalawa maitim na. Pero tingnan na natin dyan. Pirling ano, nilagay ko, nilunan ko. Pero abnormal egg to kasi malaki, dalawang egg yolk to. Tinatry ko rin mag ano, at saka inobserbahan ko kung mag ano ba siya, mag ugat-ugat ba siya. Pag mag-ugat nalo yung ganyang ugat sa kanyang egg, posibleng okay siya. Kaya tinatry natin. Pag hindi, kainin natin. So ito yung purpose ng pag handling niya. Okay, so lagay ko tong amayat ko na ano. So may nilagay tayo ng, sinulatan natin ng bilog at saka X para yun yung tanda natin pag babaliktarin natin. So pwede kong lagyan nito ganyan, saka ganyan, saka dito may singaw din siya. Yan. Pero pag mag ano na, malapit na silang mag biak, ito lagyan ko sa mga itindis, lagyan ko ng tubig dyan. Tested na ito, yung incubator na to. Tested na po ito. Galing po, nabili ko ito sa Lazada. Meron din ito sa Shopee. Tested na po ito. Pangalawa nang nakabiyak ng mga sisiw ito. Tested na po sa akin. Ulitin ko yung pag-set nito. Kung sino man ang nakabili nito ng ganitong incubator, maliit lang siya pero okay naman. Automatic yung ano niya, yung temperature na, pero yung turn niya hindi automatic. So ito yung pag-set niya. Dito ka sa taas, ito yung menu niya. Yan, habang nag-blink siya, pwede mo yang iset. Nasa ano yung set natin, 37.6. So iset ko ito sa 37.9. Taas natin, oh. Uso natin taas, okay. 37.9. Kung ibaba natin, 37.7, okay din yan. Kasi di lahat na mataas 37.9. Gumagamit lang ako ng 37.9 kung nag-start pang mga ang egg pa 1 up to 10. Pero pag mga ano na 11 to 18, nasa mga 37, anong ginagamit ko, 37.7, ganyan lang. So set natin to sa 37.9. Kasi yung 37.9 lumalampas din yan, lalo na yung panahon mainit, tumataas din yan. Kasi lagi mong i-monitor yan, kasi pag mag sobrang taas dyan, mag-ingay to yung ano, mag-ingay to. Kaya din lagyan natin ng singaw dyan. Ganun lang yung ano. Okay naman ito, okay din yung nakatulong din sa akin, lalo na yung mga ano ko, mga hen ko na ano, kahit maliit lang siya, kung emergency lang, pwedeng nakalimlim na doon sa natural na hen mo, at saka dito may pabiyak, pwede din ito. Mabili lang ito sa Lazada na may 800 plus, pero yung price dito nasa mga 700 plus lang to, pero sa ano may shipping pa, so hanggang abot siya ng 800 plus. Mura lang din kinuha ko na ano. Okay din ito, pang sirama lang sa akin to, pero pwede din sa mga malaki, pero maliit siya pag ganito lang. So try kong mag-improvise tong yung malaki ng box, kung kayanin ba sa heater niya na ganun kalaki. Next ano, tumataas na, unti-unti na siyang tumataas. Kanina 28, ngayon 30 na.
Sa lahat po ng mga subscribers natin dyan at mga viewers, sa lahat pong nagtanong sa kung ano ba yung FB ko at saka yung mga price ng mga sale ko, punta na lang po kayo sa FB ko, i-add nyo lang po ako para doon natin mapag-usapan kasi busy po ako, tsaka hindi ko ma-check yung iba sa mga message ng mga vlog ko sa iba't ibang mga video ko. So pasensya na mga lods. Salamat po sa lahat ng mga viewers ko. Sana suporta pa naman kayo sa mga bago kong mga vlogs. At shout out po kay Atisha Leonor, shout out Kinilayan Shamu, at kay Jeffrey Blasar Jr. Shout out idol from Davao. Thank you. Magandang mga juta mo.